Ngayon po, pag-aralan po natin yan, save to serve the Savior. Amen. Tatlong S. S, S, S. Meron lamang dalawang T sa gitna. To and then. For that. Okay. We are saved to serve our Savior. Amen. So manalangin po muna tayo mga kapatid bago po tayo magpaumpisa. Panginoong Jesus, muli po kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Taglay Panginoon ang isang pusong wasak. At hangarin po namin, O Diyos, na sa umagang ito, ikaw po ang siyang patuloy na magsaayos ng aming mga puso, maglagay sa aming kaisipan ng tamang pag-iisip, Panginoon. Pag-iisip na ayon sa iyong kalooban. At sa mga kapatid po namin na nandito ngayon, silang mga nakapangupo, ay pagkalooban mo po sila, Panginoon, ng kaunawaan sa kanilang mga mapapakinggan. Ganun po ang iyong alipin na gagamitin sa umaga nito. Hindan mo po siya ng kaunawaan at kasiglahan sa kanilang pangangaral ng iyong mga salita. Panginoon, maraming pong salamat. Ito po ang samot dalangin sa iyong makapangyarihan, pangalang Jesus. Amen and Amen. Praise God. Sa hindi ko pagtatagal, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa unang Timoteo, talatang 1, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 2. Sa Tagalog po. Mula kay Pablo, na apostol ni Cristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas na si Cristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sunay ginawa ang kagandahang loob, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Cristo Jesus na ating Panginoon. Amen. So, mga kapatid, salamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkabasa ng mga salita na kanyang kinasihan, mga kapatid. Okay. So, sa umagang ito, mga kapatid, nais ko pong mangaral patungkol nga po sa kaligtasan o kaligtasan upang tayo po ay maglingkod sa ating tagapagligtas. So, meron po tayong kaligtasan at ang kadahilanan po kung bakit tayo iniligtas ng ating Panginoon ay upang paglingkuran natin ang ating pong tagapagligtas. Amen. God does not save us so we can sit. Hindi po tayo niligtas ng ating Panginoon para lamang umupo. Amen? But so we can serve. Upang tayo po ay makapaglingkod. Ang buong katawan po natin ay binubuo ng mga gumagawang miyembro o gumagawang sangkap, mga kapatid, upang walang sino man ang magsabi na ako ay walang ginagawa sa iglesia ng ating Panginoong Jesus. Amen. So lahat po tayo dapat gumagawa. Amen. Sapagkat ang isang cell o ang isang selula na hindi po gumagawa ay nagiging dahilan po ng cancer. Gusto totoo ba yan? Yes, totoo po yun. Yung isang cell na meron tayo na hindi nagpa-function, ibig sabihin, meron siyang malfunction or hindi talaga siya gumagawa, ito po ang pinagmumulan ng cancer, mga kapatid. So tingnan niyo po, ang definition po ng cancer ay ito: malfunctioning cell are the foundational cause of cancer. It begins when genetic mutation causes cell to stop behaving normally. So yung pong cell natin, hindi po talaga gumagawa ng normal. Kaya nagiging cancer po yon. So sa church ng ating Panginoon, dapat walang cancerous na miyembro. Dapat po lahat tayo ay gumagawa. Amen? Alam niyo ba na ang ating pong katawan ay binubuo ng 7 major system ng ating pong katawan. Meron pong 7 pangunahing sistema na bumubuo ng ating pong katawan. Balikan natin ang science lesson natin, mga kapatid.
Unang-una po, circulatory system. Ikalawa, nervous system. Then, respiratory system. Digestive system, urinary system. Musculoskeletal and endocrine. So mga kapatid, pito yan. Pero kung titingnan po natin, meron pang mga system, bumubulat sila ng 12. Mga kapatid. Pero tingnan lang natin yon. Binalikan ko lang kasi gusto ko pong maisip natin at makita natin sa pamamagitan ng ating mga imagination. Ano kaya kung ang ating puso hindi nagpapansyon? Eh, patay tayo. Amen? Yung ano natin, respiratory natin, yung lungs natin, hindi nagpapansyon. Di ba? Masama ang tama mo. Oh. So mga kapatid, kaya nga po, ang cancer na bubuo dahil nga po, merong isang sangkap sa katawan na hindi po gumagawa ayon sa disenyo ng Diyos. Kung dito man yan sa leg mo, bubukol yan. Kasi merong hindi nagpa-function, mga kapatid. Ano to? Diba? Bumubukol, mga kapatid. Nagkukos po yan ng ano? Goiter. Diba? Sa leeg. Oh. Thyroid. Yung glands natin, hindi po talaga nagpa-function according to the design of God, mga kapatid. So mahirap po. At ako po'y naniniwala na lahat po tayo dapat dito nagpa-function. Amen? Lahat tayo kumikilos para sa katagumpayan ng gawain ng ating Panginoon. Walang taga-upo lang. Amen? Kahit ang kuko mo, meron niyang function. Dead cell yan. Parang buhok natin, may function. Akala nyo walang function ng buhok? Kaya tayo nagpapakalbo. So kung nakakalbo tayo, walang problema. Natural yan, mga kapatid. Pero ang buhok may function yan. Hindi mo na kinakailangan ng sombrero. Di ba? Subukan mo kaya ang init ng araw, tirik ang araw, lalabas ka, wala ka sombrero, kalbo ka. Ang init nun. Tama? Para kang naka-hard hat. Oh. So, lahat po yan may function. Ang kilay natin, may function yan. Amen? Amen. Lahat po merong gamit. Kaya wala pong ginawa ang Diyos na walang layunin. Lahat po may purpose yan. Amen? Sabi ko nga, parang gusto kong mangaral patungkol sa anatomy ng tao. Kasi maganda yun na ma-realize natin kung bakit meron tayong mga ganon. Diba? Biblical naman yun para lalong lumago ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na lumikha sa atin. Amen. Mga kapatid, if God save us from our sin, tinawag niya tayo hindi lamang para paupuin dyan, kundi tinawag tayo ng Diyos upang paglingkuran natin siya ayon sa mga ginawa ng Diyos. Ayon doon sa giftedness na ibinigay sa atin ng Diyos at sa ating pong mga abilities na meron tayo. Amen. So binigyan tayo ng Diyos ng mga kaloob. Ano ba yung regalo sa iyo ng Diyos? Magandang boses. Amen. Sabi nga si Sister Jenny kanina, huwag natin gagamit ang boses natin para lang umatungal sa karaoke ng ating kapitbahay. Amen. Gamitin po natin ang magandang boses natin para papurihan, awitan ng ating Panginoon. Amen. Hindi para murahin yung kapitbahay, murahin yung mga anak. Ang lakas-lakas ng boses natin. Diba? Gamitin natin yan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Matutuwa sa iyo ang Panginoon. Ginagamit mo yung talento na meron ka, yung kaloob na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Dito po sa ating talata, totoo po yun. Si Apostol Pablo, marami pong ibinigay na talento sa kanya ang ating Panginoon. Amen. Kaya masasabi ko, at sabi nga po ng ibang mga mananampalataya, ang paglilingkod sa Diyos
ay masaya. Talaga lang? Masaya ba talaga? Oo, may saya. Pero, mahirap. Amen! It is not all about fun. It is hard, mga kapatid. Mahirap ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi pa ako yung mga ngaraling sabi, pag naglingkod ka sa Diyos, magtatagumpay ka sa buhay. Hindi totoo yun. Lahat ng naglilingkod sa Diyos, merong hardship na nararanasan. Oo, magtatagumpay ka, pero ang tagumpay, hindi sa iyo, kundi sa Panginoon. Amen? Next, mga kapatid. Timothy, a young man with a pagan father and a Jewish mother. Si Timothy, mga kapatid, balik-tanaw lamang patungkol sa buhay ni Timothy. Siya po ay isang kabataang lalaki. Hoy, mga youth, makinig kayo. Wala, iilan na kasi ang youth natin dito ngayon. Mga youth, makinig kayo. Si Timothy katulad nyo. Bata pa. Amen. Ang tatay niya, unbeliever. Greek. Kaya nga, pagan father and his mother are Jewish. O, is Jewish pala. Bagay ang kanyang lola, Jewish din. Amen. At itong kanyang nanay at ang kanyang lola, tinuruan itong si Timoteo patungkol sa kasulatan. Yan. Dahil noong panahon na yon, hindi niya pakilala na si Kristo ang ipinangakong tagapagligtas. Amen. Until na siya po'y turuan ni Paul patungkol sa ating Panginoon. Amen. So mahalaga, meron talagang nagtuturo, mga kapatid, kasi doon natin na-realize, doon natin na, kumbaga, lubusang nauunawaan ang pagka-Diyos ni Kristo. Oo, tinuruan tayo ng relihiyon natin dati na si Jesus ay Diyos. Pero naniwala tayo sa tatlong persona ng Diyos. Tama? Pero ang katotohanan, kapag ni-research po natin ang Bible, iisa lang ang Diyos. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, isa lang ang isinisigaw ng banal na kasulatan. There is only one God. Amen. Walang nang iba. Amen. Next. Mahalaga, mga kapatid, na itong nag-iisang Diyos na ito, hindi mabigo sa pagkatawag sa atin. Kinakailangan po, kung bakit tayo iniligtas niya, ay upang atin siyang paglingkuran. Amen. Itong si Timothy, naglingkod sa ating Panginoon under the apostleship of Paul. Yan. So, akala ng iba, kapag tayo naglilingkod sa ating Panginoon, it's so wonderful and exciting one. Para baga, whoo! Kakaiba to, na feeling ko talaga. Gusto ko nang mamatay. So ganyan po naramdaman ko dati. Nung una kong makilala ang Panginoon, may sakit ako noon. Sabi ko, kahit mamatay na ako ngayong gabi, alam ko, ligtas ako, masaya ako. Pero hindi ganun ang buhay, mga kapatid. It is not a happy one, mga kapatid. Dahil basahin po natin Acts 14 verse 22 kung bakit nasabi ko hindi masaya. Strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must, through many tribulations, enter the kingdom of God. Anong sabi? We must, kinakailangan natin na pumasok sa kaharian sa pamamagitan ng maraming kapighatian. Amen! So, meron ba niyang happy? Wala! Yan po yung totoong aral ng Diyos, mga kapatid. Kung makakarinig kayo ng mga happy sa paglilingkod sa Diyos, unawain yung mabuti sinasabi nila. Amen. Kasi hindi tayo ang magbibigay ng terms para maging maayos ang buhay. Kundi kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang dapat. It is God's term, not ours. Diba? Minsan inisip natin, hindi. Kinakailangan. Dahil ako'y nasa akin na si Kristo, mayaman na ako. Yes, totoo, mayaman ka. Pero ang kayamanan mo hindi dito sa lupa. Amen. At hindi material na bagay ang kayamanan mo. Ang kayamanan mo, nandiyan sa loob mo. Amen. Sapagkat nasa iyo si Kristo, ikaw na.
ang pinaka-mayaman sa lahat ng mayaman. Amen? So, at ito pong talatang ito ay napatunayan na kung totoo. Acts 14 verse 22. The New Testament church is not perfect. So tandaan po natin, walang simbahan na perpekto. Lahat may problema. Amen? Lahat po yan may problema. At itong simbahan sa Efeso, mga kapatid, napakalawak ng kanyang problema. Bakit? Sa kanilang simbahan, meron pong sexual immorality and occultism. Ngayon, naintindihan ba ang salitang occult? Occult. Yan. Pero po yung moral, yung sexual immorality, alam na po natin yan. Mga immoralidad, marami yan. Pero itong occult na ito, ang ibig sabihin po niyan, hidden, nakatago, or concealed. It refers to the category of supernatural, mystical, or magical belief. Yan. So yung mga naniniwala na pag nasa Panginoon ka, pag pinatuwa ka ng kamay, papalentong ka, gagaling ka lang sa iyong karataman, magical yon, mga kapatid. At iyon po ay naganap lamang kung talagang hahanapin natin sa banal na kasulatan, makikita natin yan. Noong isinasagawa pa lamang ng ating Panginoong Yesus ang kanyang ministeryo. Amen? Na ang mga alagad at maging ang ating Panginoon nagpapagaling. Diba sinabi niya nga lang doon po sa centurion, na lumapit sa kanya dahil may sakit ng kanyang katulong, sabi, pagalingin mo lang ang anak ko, ay ang katulong ko, sabi ng Panginoon. At sabi po ng centurion, pero hindi ka dapat na pumunta ka sa aking bahay. Magsalita ka lamang, gagaling ka. So sinabi ng Panginoon, magaling na, pumunta ka na. Pag uwi, tinanong, anong oras ba nangyari ang paggaling? Kung ano yung oras ang sinabi ng Panginoon, siyang oras na gumaling ang kanyang alipin. Mga kapatid, makikita po natin dito. At si Apostol Pablo, gumagamit po ng kanyang panyo. Ito, dalhin mo sa may sakit, ipatong mo, ipunas mo, gagaling yon. Noon lang yon. Ipinapakilala pa lamang ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Di ba? Pero ngayon, meron pong gumagawa nun. Di ba? Iwagayway ang mga panyo. So, kakanta na kayo. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Woo! Sigaw ng mga tao. Yes! Baliktarin ang mga payong sa huri ng pagpapalang galing sa langit. Bakit? Marami pong nadadayan doon. Amen. Ingat po tayo sa mga nangangaral. Amen? Lalo na dyan sa YouTube, sa Facebook, ang dami pong mangangaral dyan. Naglipa na dyan. Ingat po sa mga pinakikinggan at sa mga pinanunood. Baka kayo madaya. Sabi ng Panginoon, mag-ingat sa mga mandaraya. Hindi po lahat ng pastor nagsasabi ng katotohanan. Amen? Totoo yun, mga kapatid. Hindi lahat. Next tayo. Okay. At dito po, si Timothy ay tinuruan po. He was instructed by Paul to remain in Ephesus. Bakit siya sinabihan ni Pablo, manatili ka dyan kasi may mga problema ang simbahan na kinakailangan pong ayusin. Amen. Sa panahon na yon, marami pong naniniwala sa occultism doon po sa kanila. Mga kapatid dati o mga kapatiran naniniwala sa mga magic. Amen. Di ba? Kahit Christian na naniniwala pa rin kay Judel. Sino ba si Judel? Pumunta ka doon sa ba yun? Sa La Union? Meron daw dancing sun. Oh, di ba? Grabe! Ang daming nauto nun. Dito lang sa Cavite, pumupunta pa sila ng La Union para lamang makita at magpagaling o mapagaling ni Judel. Alam niyo si Judel kung ano yun? Bakla yun eh. Gagamit ba yung Diyos ang galon? Isip lang po mga kapatid, isipin natin mabuti. Binigyan tayo ng Panginoon ng common sense. Gagamit ba ang Panginoon ng mga ganun klaseng tao? Oh. Mga kapatid,
Kapag ang nangangaral, makikita mo naman kagad, bakit? Bakit ako maniniwala dyan? Unang-una, wala po siyang criteria para maging wala sa kanya ang titignan po natin. Okay na lang sana kung baklang nagbago eh. Hindi talaga. Ganun siya. Later on, nakita, nagmukha na siyang babae. Oh, tama ba yun? Sa panahon ngayon mga kapatid, ingat po tayo. Okay. Ang mensahe po ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso ay masusuma po natin sa isang kautusan. Makibasa po. Ang utos ay makikita natin sa 1 Timothy chapter 1 verse 18. Ano sabi? Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito ay ninatagubilin ko sa iyo ayon sa mga pahayag na sinabi tungkol sa iyo upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipaglabang kang mabuti. Amen. Sabi dito, this church I commit to you, son Timothy. So kung mapapansin po natin, itong si Timoteo ay itinuring po ni Apostol Pablo na kanyang anak sa pananampalataya. Si Pablo po ay wala pong asawa. Amen. Hindi po nag-asawa si Paul. Talagang kinumit niya ang kanyang sarili para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Basta hindi sabihin pare siya. Hindi siya pare. Apostol nga. Amen. So according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage good warfare. So sabi ni Paul kay Timothy, makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban. Amen! We are in warfare, mga kapatid. We are enlisted by our Lord Jesus Christ to fight a good fight of faith. Lumaban po tayo ng mabuting pakikipagbaka. Amen! So kaya nga mga kapatid, ito yung misunderstanding ng mga Christian. Easy-easy ang buhay nila. Ang totoo, may labanang nagaganap sa buhay pananampalataya natin. Alam nyo ba, tatlo ang kalaban natin? Unang-una, kalaban mo sarili mo. Ikalawa, kalaban mo ang mundo. Then, kalaban mo ang hari o ang prinsipe ng sanlibutan, which is Satan. Mga kapatid, tatlong kalaban mo laban sa isa lang, pero panalo ka pa din. Amen! Dahil nasa sa'yo ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen! Hallelujah! So next, God has saved us and enlisted us into service. Kung titignan natin, babalikan natin yung 1 Timothy 1:1, ano sabi doon? Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior. So si Pablo, naging apostol ni Kristo. Pag sinabing apostol, siya po ay naging tagapagsalita ng Diyos. Sa pamamagitan ng utos ng Diyos at ng tagapagligtas at ng Panginoong Hesukristo ang ating pag-asa. Amen? So, si Paul, mga kapatid, tinawag, iniligtas para maglingkod sa ating Panginoon. Amen. The foundation for any service we render to God must be the truth that. So, ang pundasyon daw, pag sinabing pundasyon, ang batayan ng ating pong paglilingkod sa Diyos, ito'y dahil tayo po ay iniligtas ng Diyos. God has saved us. The designation of God as our Savior is rooted in the Old Testament. So, sa pasimula pa lamang, doon po nakaugat ang katotohanan na ang Diyos ay ating pong tagapagligtas. At maging sa New Testament, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, na siya ngayon ating tagapagligtas. Batay nga po doon sa sinulat na Ebanghelyo ayon kay Lucas, Luke chapter 2 verse 11, pakibasa po. Sinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So, isinilang ang tagapagligtas, ang Kristo, ang Panginoon. Amen. The Savior of the world was born in the city of David. Saan yung city of David? Siyempre, sa Bethlehem. Okay.
Matthew 1:21, anong sabi? Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen. So, ililigtas daw nitong isinilang na anak na lalaki ni Mary na pinangalan ng Jesus. So, hindi po si Joseph ang nagbigay ng pangalan. Hindi rin si Mary ang nagbigay ng pangalan. Kundi ang pangalan ng Jesus ay ibinigay ng anghel na si Gabriel. Dahil ang ibig sabihin po ng pangalan ng Jesus, Yahweh saves. Ang Panginoon ang siyang magliligtas. Sapagkat ililigtas na Jesus ang kanyang bayan. Amen. So ang kanyang bayan lang ang ililigtas ng ating Panginoon. Wala nang iba. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi pa ang buong mundo ang ililigtas, kundi yun lamang pinili ng ating Panginoong Jesus ang kanyang ililigtas. Kaya pakasiguraduhin na ang pagkapili sa iyo, talagang ikaw yun. Amen. Dahil kung ikaw ay pinili ng Diyos, kahit nagkatumba-tumba ka na, tatayo ka at magpapatuloy. Amen? Amen. Next power. This truth needs to be reaffirmed because humans' proud heart constantly claim to be the savior of their own. Kadalasan po mga kapatid, ito yung problema ng mundo na kailangan po lagi nating i-reaffirm, lagi nating sinasabi sa kanila, walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo lang. Kasi ang tao sa sanlibutan, pakiwari nila sila ang magliligtas sa kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa nila ng mabuti. But the message of the cross humbles man's pride. Yung mensahe po ng krus ay siyang magdadala sa tao para magpakumbaba siya. 1 Corinthians chapter 1 verse 29. Ano sabi? Kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. So kaya walang sino man pwedeng maging o magmalaki sa harapan ng Diyos. Hindi ako pwedeng magbayabang sa harapan ng Diyos na kaya ako naligtas dahil sa mabuti kong mga gawa. Wala pong ganon, mga kapatid. Okay. Next. It is possible to be raised in the church, outwardly religious and zealous, but actually not saved. Tama ba yun? Not dapat yan eh. Kasi posible yun na nandito ka sa church. Lagi tayong present. Sa panglabas na anyo, mukha kang banal. Amen? At masikasig ka sa paglilingkod sa Panginoon. Pero actually, hindi ka talaga ligtas, mga kapatid. Bakit? Pwedeng nakikigaya lang. Amen? O napipilitan lang, sinaman ng tatay at nanay, halika anak, sama ka. Sumama nga, pero naglalaro lang pala, o kung anong nandun sa labas, wala dito sa loob. At wala sa loob ang sinasabi patungkol sa Diyos. Mahirap po yun, mga kapatid. Napakahirap nun. Make sure Jesus is truly your Savior. Pakasiguraduhin mo na si Jesus na talaga ang iyong tagapagligtas. Then, we can serve Him. Tama? So, kung si Jesus ang ating tagapagligtas, then, tayo ay maglilingkod sa Kanya. Amen? Kasi pinili ni Jesus ang napakagandang halimbawa sa pamamagitan ng Kanyang sariling pamumuhay. Sabi ni Jesus, I came not to be served, but to serve. Diba? Naparito si Jesus hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kaya tayong lahat ng mga Christian ay dapat naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Dahil hindi rin tayo tinawag para paglingkuran, kundi tinawag tayo upang maglingkod. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hiningal na ako. If God saved us from awful judgment we deserve, then we are not our own. Kung ang ating Panginoong Diyos ay iniligtas tayo doon po sa nakakahindik na kahatulan na talaga namang deserve natin. Amen? Kasi lahat po tayo ay
guilty. Lahat po tayo ay sinners. And we deserve to do the punishment ng Diyos. Pero ang sinasabi nga po doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, ano sabi? Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. So, we were bought at a price. Binili na tayo sa pamamagitan ng halaga. So, napakahalaga po ng ipinambayad ng ating Panginoong Yesus sa atin. Ito po ay ang kanyang buhay. Amen. Therefore, sabi dito ni Paul, glorify God in your body and in your spirits, which are God's. Sa totoo, kung gino-glorify natin ang ating Panginoon, hindi naman talaga natin pag-aari ang ating buhay. Hindi naman natin pag-aari ang ating sarili. Ito'y pag-aari na ng Diyos sapagkat binili niya na tayo. Amen? Amen. Kaya ang ibig sabihin po niyan, hindi tayo ang dapat masunod, kundi si Kristo na ang masusunod sa atin. Hindi tayo ang magbibigay ng terms and condition, kundi sumusunod tayo ayon sa terms and condition ng ating Panginoon. E ano ngayon? Kung sinabi ng Panginoon, linggo dapat kayo magkatipon. Hindi pa pwede na ibang araw magkatipon. Oo, pwede tayo magtipon. Pero may special na araw ang Panginoon na ibigay. Hindi tayo pwede mag-set para lang, sabi ko nga, hala, ganun. So mag-design daw yung mga pastor ng mga worship service na hindi linggo. Bakit? Oo, pwede tayo mag-design, pero hindi dapat kalitan yung araw ng linggo. Amen? First day of the week, sabi, di ba? Yun po yung linggo. Kasi, ang last Sabbath pahinga Amen? Saturday. Kaya na po si Kristo, the first day of the week, Sunday. Ang sa mga talaga ng pangalan niya, Sunday S-U-N, Sun, araw. So ang araw po ay sinusimbolo ng mga Diyos-Diyosan yan Amen. Pero yung araw, nagbibigay ng liwanag, tama? Kaya yung S-O-N, ang ating Panginoong Yesus, siya ang liwanag. Amen. Na dapat natin sundan. Amen. So next po tayo. Ay, di ba? 1 Corinthians 7:23, pakibasa po. Nabili na at bayad na kayo, huwag na kayong paalipin sa mga tao. Bayad na kayo. Pinili na tayo ng Panginoon, kaya huwag na tayong paalipin pa sa mga tao. So ano yung mga tao? Magiging mga tradisyon ng tao na sinusunod po natin. Huwag na po nating sundin yan, mga kapatid. Oo, may tradisyon na dapat sundin. Halimbawa, yung pagmamano, saan ba natin makikita yan? Tradisyon yan nakamulatan natin. Pero tama yun. Pero respeto natin sa ating mga magulang, sa mga nakatatanda sa atin, nagmamano po tayo. Tama yun. Pero may mga tradisyon na dadaling ka sa kamalian. Ano yun? Huwag kang magwawalis paggabi. Kahit ang dumi-dumi na. Huwag kang maglilis pag may patay. Bakit? Anong connection? Huwag maliligo pag Biyernes Santo. Mainit ang panahon. Bakit hindi maliligo? Diba? Mga tradisyon na walang kabulungan. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan. Amen. So si Pablo ay naging apostol dahil po sa utos ng ating Panginoon. Kaya nga po, Paul didn't dream up to be an apostle. Hindi po pinangarap ni Pablo na maging apostol. Amen? Siya'y tinawag ng Diyos. Ako po, hindi ko rin pinangarap maging pastor. Ayoko nga Alam niyo ba, lagi ko pong babalikan yon. Pinabasa sa akin ng Panginoon, Isaiah chapter 6. Ang sabi doon, who shall go with us? Tinatanong ng Diyos ang propeta si Isaiah. Ang sagot kasi ni Isaiah doon, here I am, Lord, send me. Sabi ko, naintindihan ko sa Lord, hindi ako yan. Hindi ako si Isaiah. Hindi ako. Pero umiyak na ako sa Lord, bakit? Bakit ako? So wala sa inagap ko na maging pastor. Amen? Ayaw ko nga nun Pero alam ko, ang obligasyon ng pastor, kailangan mo ipag-pray ang mga nasasakupan mo, ang tupa ng Panginoon na ipinagkatiwala sa iyo. You are just entrusted to me by God
So, pananagutan ko kayo sa Diyos. Amen. So, kinakailangan talaga na gawin ang lahat para lamang sa inyong kaligtasan. Ipanalangin kayo. Sabi ko, Lord, napakahirap niyan. Hindi ko kaya yan. Hindi ako a man of prayer. Hindi ako mapanalangin ng tao. Pero wala akong magagawa eh. Diyos ang nagsabi, susundin natin ang Diyos. Then, ibibigay na lang sa'yo ng unti-unti. Tutugunin niya ang iyong mga pangangailangan. Kailangan mo ng pasensya. Bibigyan na ng pasensya. Matututo ka talaga pabaan ng pasensya. Dahil tinawag ka ng Diyos eh. Meron siyang ibibigay sa'yo. Okay, next. Service is mandatory for all who have been saved. Hindi po optional. Amen. Akala kasi natin, Pastor, wala naman akong talento eh. So, sila na lang. Ako, uupo na lang dito sa upuan. Ang talento ko, Pastor, mayroon akong puwet. Mag-upo lang. Oh. Uupo na lang ako, Pastor. Okay, magbibigay na lang ako ng mga kaloob ko. Pero kapatid, hindi lang yan eh. Alam ko, meron pang ibinigay sa iyo ang Diyos na kakayanan. Amen? Diba? So paglingkuran ng Diyos ayon sa kakayanan na ipinagkatiwala sa atin, kasabay ng paggamit niya ng mga abilidad na siya rin ang magbigay. Yung skills, diba? Yung husay mo, gamitin mo para sa Panginoon. We don't volunteer for Jesus Army. Hindi po tayo nag-volunteer para maging army. Tayo po ay drafted. Nung nagkaroon po ng gera sa Ukraine saka sa Russia po, nagtawag talaga, mga conscript, tinawag nila yung mga kalalakihan, ginawa nilang sundalo. May offer na mataas na sahod, pero dadalhin lamang sila doon sa mga meat grinder. Papatayin lang sila sa harapan ng digmaan. Diba? So ganun po kasi. Pero sa army ni Jesus, wala pong volunteer. Lahat po tayo tinawag. Amen? Tayo po ay lahat enlisted. Amen? Nung tinawag ka ng Panginoon, enlisted ka na para maging lingkod niya. Amen? Kaya sasaludo tayo kay Jesus. Siya ang ating commander-in-chief. Tayo po tagasunod sa Kanya. Amen? The only question is, we will be faithful servant or an unfaithful one? Tanong, mga kapatid, tayo ba'y magiging matapat sa Kanya na tumawag sa atin o susuwayin natin siya? Saan tayo doon? Siyempre, magtapat na tayo sa Panginoon. Tama? Amen. Maging tapat tayo sa ating Panginoon dahil si Kristo, kahit hindi ka patapat, maging tapat na siya sa iyo. Amen. Amen. Next, mga kapatid. Here are some distinctions in modern churches today. Those paid ministers are the called, whereas those who have supported themselves in the ministry are layman or volunteer. So sabi po ng mga malaking simbahan, yun daw po mga tinawag talaga ni Kristo, sila po yung mga binabayaran ng mga ministers. Kasi dito po sa atin, wala po dito binabayaran. Amen? Wala ditong paid minister. Ang pastor nyo dito, hindi po bayaran. Hindi po kayo nagbibigay para kay pastor yan. Hindi po. Binibigay natin yan sa Panginoon. Kaya nga lang, syempre, sabi rin ng Biblia, yung mga naglilingkod sa Diyos ay may karapatan din naman kumain sa mga bagay ng Diyos. Amen? So, karapatan lang. Meron lang kami rights. So, hindi namin sinasabi, oy, yung rights ko ibigay mo. Hindi. Kundi, nasa magkakapatid ka, nagkakaintindihan po tayo. At doon po sa mga naglilingkod sa Diyos na sinusuportahan nila ang kanilang sarili, ang tawag na sa kanila lay worker, layman, or kaya volunteer. So, nung araw naalala ko, bago pa lang kami, o bago pa lang ako sa ministry. So, alam niyo mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo totoo. Ang nakukuha ko dati, 200 pesos. Eh, di ba pamasahin, 4 kami. So, di ba sa 200? Yun, mga kapatid. Kaya, yung iba po na tinawag ng Diyos, may takot po sila na sumunod sa Diyos. Kasi nakikita nila ang hirap.
Pero kung alam mo talaga na maghihirap ka at nagdesisyon ka, kahit maghirap, susunod ka na ng kay Kristo. So makikita natin mga kapatid, gagawa at gagawa ng Diyos ng paraan. Diba? God will make a way where there is no way. Kung wala ka na talaga magagawa ka, kung gagawa ang Diyos. Amen. Next. But we go to that system. Then Paul was a layman. Kung kukunin po natin ang ganong pong istruktura o sistema na lahat po ng paid ay tinawag, lahat po ng nagbo-volunteer ay layman lamang. Ibig sabihin pa si Paul. Dahil si Paul po ay hindi po umasa sa mga miyembro. Tama? Kaya ako po, ang pattern ko rin sa buhay ko, kahit ako nagpapastor na, si Paul. Amen. Kahit hindi niyo ako bigyan, maglilingkod ko rin sa Panginoon. Hindi ako lugi. Yung hindi nagbigay ang lugi. Amen? Amen. Si Paul, may trabaho. Anong trabaho niya? Tent maker. Gumagawa ng mga tulda. Diba? So, alam niyo ba ang tulda? Doon na nanahalan ang mga tao. Alam niyo mga kapatid, ang buhay po natin, ginagawa tahanan ng ating Panginoon. Kaya, yung Pablo yon, gumagawa ng mga buhay. Inaayos ang buhay para panahanan ng Diyos. Amen? Ang mga pastor na tinawag ng Diyos, gumagawa rin ng mga buhay para panahanan ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen? So, ano po ba ang nag-aayos ng ating mga buhay? Salita ng Diyos. Amen? Salita ng Diyos na ipinapahayag ng mga pastor na ito. At ito ang siyang nagpapago. Sa tingin lang natin na bago ng salita ni Pastor ang buhay ko. Pero hindi salita ni Pastor yan, kundi salita ni Kristo. Then, tuloy tayo. Next. Every Christian is saved to serve. Lahat ng mga Kristiyano ay iniligtas para maglingkod. Every person God saves is enlisted into serving Him according to how God has gifted him. Pakibasa po. 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Sandali lang po, Sister Jenny. Diyan lang po na. Verse 10. Intindihin po natin mabuti as each one has received a gift. Bawat isa daw tumanggap ng kaloob. Amen! Meron bang kaloob sa iyo ang Diyos? Sister Kim? Meron, syempre. Brother Val, may kaloob, syempre. Brother Renan, Sister Jo, may kaloob, Sister Tess. Brother Bear, meron kaloob sa atin ng Diyos. Ngayon ang sabi niyan, minister it to one another. Ipaglingkod natin ang kaloob na yan sa isa't isa. So hindi natin sinusolo, kundi ginagamit natin, paglilingkuran natin ang bawat isa para sa kabuuan ay maging maayos. Amen? Kasi parang katawan lang yan. Kung ayaw na mag-function ng puso mo, patay ka na. So walang magagawa yung respiratory, walang magagawa yung skeletal, wala silang magagawa kung ayaw na mag-function ng isa. Kaya nga po, gamitin natin para sa kasiyahan ng kabuuan ng iglesia ng ating Panginoon. Be a good steward of the manifold grace of God. Maging mabuting katiwala ka ng sari-saring biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo. Amen? Amen. So, yan po yung totoo mga kapatid. Maging mabuti tayo katiwala. Christ Himself is our hope. Wow, next tayo. Christ Himself is our hope in serving. Siya po yung pag-asa natin kung bakit po tayo naglilingkod. Our hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Biblical hope is certain because our hope rests on the resurrection of Christ. Kung bakit meron tayong pag-asa, dahil ang pag-asang ito ay ang katiyakan po natin sapagkat ang pag-asang meron tayo
ay nakasalalay po sa pagkabuhay muli ni Kristo. And for sure, buhay si Kristo. Tama? Kung ganon, ang pag-asa rin natin ay buhay dahil kay Kristo. Amen! Na kahit nahihirapan tayo, pagtuloy-tuloy lang tayo, ang Diyos na ang bahala. Amen! Pakibasa po, Ephesians chapter 1, verse 20 and 21. Ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. 21. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaanan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, di lamang sa panahon ito, kundi maging sa darating. 22. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa niyang ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia. Amen. 23. Na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya, napupuno sa lahat ng bagay. Amen. So mga kapatid, so kung maiintindihan lamang po natin ang sinasabi dito ni Paul, talagang ito yung pag-asa na hindi talaga kailanman lilipas o hindi talaga panghihinaan ng loob yung mga taong naglilingkod sa ating Panginoon. Because this kind of hope is unwavering. Hindi po ito napapawasan, hindi po ito nagbabago. Ang pag-asa nito dahil ito'y ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. So alam naman po natin na buhay si Kristo at siya'y nasa kalangitan na ngayon. So lahat po tayo, kapag tayo po'y naglingkod sa ating Panginoon, mamatay man tayo, tayo muling mabubuhay at kakasamahin niya sa kanyang kaharian. Amen. Next. And because Jesus is our Savior, we can serve Him and know that our labor is not in vain. Tayo maglilingkod sa Kanya dahil nalalaman natin na ang ating pagpapagal ay hindi po sayang, hindi walang kabuluhan. Lahat po ng ginagawa natin, may merit sa Panginoon. Amen? Dito, hindi ka appreciated. Okay lang. Huwag niyong i-appreciated, okay pa din. Dahil merong isang Diyos na nakaka-appreciate ng lahat ng ating ginagawa. Amen? Yung pagising mo ng umaga, naisip ka agad ang Panginoon. Nagpapasa ka na. Pinagbubulay mo ng salita ng Diyos. Amen? So natutuwa po ang Diyos. May merit yun sa Kanya. Amen? So hindi tayo nagpapakitang tao. Ayaw po natin ng pakitang tao lang. Gusto natin makita ng Diyos ang ating ginagawa. Amen? Next. Hanggang ko pa lang tayo. The aim of our service is to bring forth true children in the faith. Yan. The aim of our service is to bring forth, para mailabas ang mga totoong anak ng pananampalataya. So ang ebidensya na anak ka ng pananampalataya ay naglilingkod ka sa Diyos. 1 Timothy 1:2, ano sabi? To Timothy, a true son in the faith. Para kay Timoteo, ang tunay na anak ko sa pananampalataya. Amen. So naging anak itong si Timothy ni Pablo sa pananampalataya. At sinabi nga, true son in the faith. Bakit true? Kasi naglilingkod si Timothy. Amen. Sinusunod niya ang bilin o tagubilin ni Pablo sa kanya para maglingkod sa Diyos. Grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Okay. So, next na pa. Yan. Paul addresses Timothy as his true sons in the faith. So yung pong tawag talaga ni Pablo kay Timothy, anak ko, tunay na anak ko sa pananampalataya. The word true points to the genuineness of Timothy's conversion as attested by his years of faithfulness in the Lord. So may patunay kung bakit natawag ni Pablo itong si Timothy na true son, sapagkat pinatutuhanan po sa pamamagitan ng panahon ng kanyang buong tapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Paul expressed concern for the Corinthians and the Galatians that they may have believed and prayed. Pakibasa nga po, 1 Corinthians 15:2. Naliligtas
kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang itinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pagsampalataya. Amen. By which also you are saved if you hold fast. So kung talagang ligtas tayo, panghahawakan daw natin ng mabuti ang mga salita na itinuro sa atin ng ating Panginoon, unless you believe in vain. O, diba? Kaya nga kung ang paniniwala po natin ay paimbabaw lang, ibig sabihin, hindi ka talaga tunay na anak, kaya tatalimod ka. Amen? Then, tingnan pa rin natin. Meron pa sinasabi doon sa Galatians chapter 3 verse 4. Ano sabi? Wala na bang halaga sa inyo ang mga naranasan ninyo? Marahil naman ay may Have you suffered so many things in vain? If indeed it was in vain. So, wala namang kwenta sa inyo ang mga naranasan ng hirap. Noon, na naglilingkod kayo sa Panginoon, hanggang ngayon, na naglilingkod pa rin kayo, nakakaranas na kayo ng hirap, maliban na lamang kung hindi totoo, hindi yung pananampalataya. Wala talagang kabuluhan doon. Pero lahat po ng paghihirap natin, merong kabuluhan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mahirap talaga ang Panginoon sa Diyos. Isipin mo, iaalam mo yung oras mo para sa Diyos. Busy ka buong isang linggo. Minsan pa nga, 6 days a week. Busy ka. You need to rest. Gusto mo talaga magpahinga. Mga kapatid, ang totoong pahinga, yung nasa Panginoon ka. Amen! Kasi madaling ipahinga ang katawan, pero ang isip, mahirap. Hanapan ng pahinga. Ang Diyos lang ang pwede mong bigyan. Amen. They had professed Christ, but Paul was not sure if they were true children of God or not. Paul urged the Corinthians. Sinabi ni Paul sa mga taga-Corinto, 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ano sabi? Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Nakakalungkot mga kapatid. Pero ito ang totoo. Sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, examine yourselves. Suriin natin ang ating mga sarili kung tayo pa ay nasa pananampalataya. Test yourselves. Diba? I-test mo sarili mo. Do you not know yourselves? Hindi mo ba kilala sa sarili mo na si Kristo ay nasa sa iyo? Amen. So alam natin dapat si Kristo ay nasa sa akin. Kaya dapat ang ginagawa natin alinsunod sa kung ano ang ginagawa ni Kristo. Amen. Unless tayo pa ay mga disqualified. Amen. So alam ko wala namang mag-disqualify dito sa atin. Hindi kayo pupunta dito kung kayo disqualified. Amen. Next. Peter exhorts his reader. Doon po sa 2 Peter chapter 1 verse 10, pakibasa muna. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matipinsod. Okay. So, mga kapatid, maliwanag sinasabi dito. Therefore, brethren, be even more diligent. Maging masigasig nga kayo. And make your call and election sure. Gawin daw po natin na ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoon, ang pagkapili niya sa atin ay sigurado. So tayo po ang gagawa nun, mga kapatid, para patunay na ikaw ay tinawag ng ating Panginoon, naglilingkod ka pa sa Kanya. O ikaw yung laging gustong paglingkuran. Kasi pili natin, amo tayo. Amen! Ano entitlement? We are not entitled here. Amen! Lahat po tayo servant. Lahat po tayo slave. Ayaw ko sanang gamitin yung salitang servant. Kasi ang servant, bayaran. Amen? Pag slave, binayaran. Binili ka na ng Panginoon. Wala ka ng karapatan. Amen? Amen. Wala na yung human rights mo. Nasa Panginoon na yon. Amen?
Pero masarap maging alipin ni Kristo. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, next na pa. Madali ko na to. Okay. Timothy had grown up with a godly mother and grandmother who had taught him in the scripture that leads to salvation through faith. So si Timothy po, lumaki, nagkagulang, dahil nga po sa kanilang makadiyos, o sa kanyang makadiyos na nanay at lola, na tinuruan siya patungkol sa scripture, sa kasulatan, na nagdala sa kanya, sa kaligtasan, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Okay, huwag natin basahin na. Okay. Then, how can we know if we are true children of God? Paano ba natin malalaman na tayo po yung mga tunay na anak ng Diyos? Number one, true children knows the grace of God. Ang mga totoong anak, alam nila ang biyaya ng Diyos. God pours out His favor on the undeserving. He calls sinner, not the righteous. Tinawag ng Diyos ang mga makasalanan, hindi po ang mga matuwid. Amen! Sapagkat wala naman talaga siyang tatawaging matuwid, lahat nagkasala. Kaya ang tinawag niya, mga makasalanan. Number 2, tingnan nyo na lang yung verse, i-ano nyo na lang. Okay, number 2, true children knows the mercy of God. Ang mga totoong anak ng Diyos, alam nila ang habag ng Diyos. While grace points to God's forgiveness to the guilty, His mercy points to His kindness to the miserable or helpless. So ang kanyang awa ay ibinibigay niya doon sa mga tao wala talagang magagawa. Helpless. Okay. Number 3, true children knows the peace of God. Alam nila ang kapayapaan ng Diyos. Ang mga tunay na anak ng ating Panginoon, alam ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. Amen. Dahil ang kapayapaan mismo ay si Kristo. Amen. My peace I give unto thee, sabi ng Panginoon. Ibinibigay na ang kanyang kapayapaan sa atin. Number 4, true children know God as Father. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay kilala ang Diyos bilang ating Ama. Amen? The Bible reveals God as a kind, caring Father to His true children. He adopts believers as His sons and daughters. Number 5, ito yung pinakamahalaga. True children knows Jesus as the one true God. Ang mga tunay at totoong anak ng Diyos ay kilala si Jesus bilang nag-iisang tunay na Diyos. Amen. Okay, ito na mapasaya natin. 1 John 5:20. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito po yung katotohanan na matagal na po hindi nalaman ng sanlibutan. Na ang pagkakilala sa tunay na Diyos ay ibinibigay talaga ng Diyos sa kanino mang gusto niyang pagpakilalanan. Amen? Kung sino yung taong gusto niyang makakilala sa Kanya, doon niya ibinibigay ang understanding para makilala talaga siya. Amen? Kaya mapalad po tayo. Mapalad po tayo mga naniniwala na si Kristo at ang Ama ay iisa lang. Amen? Dahil ang sabi po ni Apostol Juan, maliwanag na ito yung tunay na Diyos. Si Jesus ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. O, conclusion na po tayo. Meron pa akong 3 minutes. Okay. We know that God saved us to serve. And the aim of that service is to bring glory to Him. So, ang paglilingkod daw po natin sa Diyos ay upang dalhin natin sa Kanya o ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya. By becoming true child in faith and by bringing others to become true children in faith. So tayo po ay nagiging mga anak ng Diyos at katibayan nito, tayo po ay mga anak nga ng Diyos sa ating pong pananampalataya at sa pagdadala po natin ng marami pang mga kaluluwa
para sa ating Panginoon. Amen. So hindi po tayo namimili, hindi po tayo humihila ng mga tao. Uy, halika sa amin, makinig ka. Halika, makinig. Hindi po. Ang ginagawa po natin, ipinangangaral natin ang salita ng Diyos. At ang sino mang nakinig, ang sino mang binigyan ng unawa ng ating Panginoon, sila lamang ang makauunawa. At sila lamang ang makakapagsabi na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas nating lahat. Purihin ang ating Panginoon. Tumulo po tayo.